Nagbabala si Vice Presidente Sara Duterte tungkol sa isang matinding banta na umuni paparating sa Mindanao. Sa isang inilabas na pahayag, sinabi ni VP Sara na may malaking gulong maaaring sumiklab sa rehiyon, kaya't kinakailangan ng agarang paghahanda ng pamahalaan at ng mga residente. Bagamat hindi niya idinitalye ang eksaktong panganib, may mga ulat na may kaugnayan ito sa lumalalang tensyon sa seguridad at mga posibleng kilos ng mga armadong grupo. Ayon sa ilang eksperto, ang babalang ito ay maaaring may kaugnayan sa patuloy na tensyon sa politika at seguridad sa Mindanao, lalo na sa mga usapin ng insurgency at terorismo. Ilang grupo at ng mamamayan ang nagpahayag ng pangamba at humihiling ng mas malinaw na impormasyon mula sa pamahalaan upang malaman kung paano sila makakapaghanda. Samantala, tiniyak naman ng ilang opisyal ng militar at pulisya na patuloy ang kanilang pagbabantay upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Habang hinihintay ng publiko ang karagdagang detalye mula kay VP Sara, marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang tunay na panganib na kinakaharap ng Mindanao. Patuloy na nakabantay ang sambayanan sa mga susunod na hakbang ng gobyerno upang matiyak na hindi mauuwi sa mas malalang kaguluhan ng sitwasyon. Sa ngayon, nananatiling balaisipan kung ano ang maaaring mangyari sa Mindanao at kung paano ito makakaapekto sa buong bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ganun ang dating nito. Diba? Para hong itong ang public opinion pa rin ang somehow makaka-persuade. And hindi ho talaga judge ang judge. Okay? The senators. And we all know, the senators, they need votes. They're voted by the people. They're politicians. They're not like judge. So, even if the process is like a court, diba? Yun ang sinasabi nila, it is still a political practice ang impeachment. So, importante yung maunawaan ho natin yan. Ha? O, tuloy. Pasok. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yun. Syukran. Grabe, yun ang ending. Naku po, sana. Madam, next time, pwede ba sabihin mo, syukran habibi, yun. Yeah. Gago! Para mas maganda. Hindi, alam nyo, ito lang mga kababayan. Ang ganda nun, manalig kayo. Kasi marami sa atin, lalo na mga Duterte supporter, alam ko nalungkot. Marami nagme-message sa akin, sinasabi nila, bakit ganito nangyari, nalungkot sila, bakit may nagalit pa nga eh. Bakit impeach ang tawag mo? Hindi naman siya na-impeach. Ayan pa rin siya, Vice President maging gumaganon bunga nga. Hindi ko, na-imagine ko lang. Nag-comment sa akin kasi, hindi naman siya impeach. Hindi naman, impeach po ang tawag doon pag naipasa na mula sa Congress going to the Senate. Okay, ibig sabihin mula sa House pala, not Congress. Mula sa House, going to Senate, na-impeach na po ang tawag doon. Okay? By legal term, impeach na po ang tawag doon. But, sabi nga ni Atty. Trixie, which is mali, is tawaging impeachment trial ang Senate. Okay? So, but dahil nga sa kinopya lang daw natin ng ating konstitusyon sa Amerika, alam mo naman tayo, gaya-gaya. Lahat po ng ating karamihan po sa atin diyan pinattern. Kaya nga kahit sa mga jurisprudence usually may mga kino-quote pa from American American decision may mga ganun-ganun pa eh. Kasi nga ho tayo gaya-gaya. 'Di ba? Pero ang maganda dito, eto, wag ko kayo mawala ng pag-asa. Kayo'y manalig lang, sabi nga ni VP Sara Duterte. Habang may buhay, may pag-asa. Wag ko kayo mawawala ng loob dahil, alam nyo, eto mga kababayan, ito kwento ko lang ha. Sa lahat ng bagay, sabi nga, in all things, God works for good. Yan ang tatandaan niya, for those who love Him. Yan. And kasunod yun. And all parang who follow him. Basta ganun. Pasensya na.
Ganun po yun. Ibig sabihin po, sa lahat ng bagay, kung ikaw po ay nasa tama, ikaw po ay nasa katuwiran, ikaw po ay hindi nang dedehado, ikaw naman po ay sumusunod, ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, ano po yan? Para sa ating kabutihan. Yan ang lagi nating tatandaan. Kasi alam mo, nakita ko yan sa karanasan ni Pastor Kibuloy. Alam nyo, kung yung hindi ko lang maaaring ikwento dahil baka mapagalitan, pero alam nyo, sobra yung court trial ni Pastor Kibuloy, talagang everything God works for good. Yun lang masasabi ko, even yung mga pangyayari sa mga process, grabe ho. Maniwala ho kayo, hawak ho ng Panginoon ang mga nangyayari sa ating buhay. At gayon din sa tingin ko, wag ho kayo mawawalan ng loob, mga kababayan, dahil dito ho, malay ninyo, ito na po yung inaantay natin, di ba? That something is working around the house. I cannot speak, baka mamaya ko ano mong sabihin nila, uy, si Banat ba yun? Ang engganyo na si Jason yan. Bubula na naman ng bibig ni Tori yan. Gaganyan-ganyan yan. Si Banat ba yun? Kaya, basta ang akin lang, we all want na ang ating bayan ay tumigil na ang pagdadaos-dos, tumigil na ang pagbagsak. Maybe this is God's way of doing it, di ba? So that people in the house, the house of card, the house of basta, okay? I cannot elaborate. Malay ninyo, this will be the one to wake up the people in the house. You do not know. We do not know. Kasi tandaan ninyo, sabi nga, yung smile pa lang ni Madam, diyan pa lang, pak na sila di ba? Yari na sila Tingnan nyo ha. Yung pagkasabi niya ng, ito. Nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yan ang ganda nun, Madam. Palakpakan naman natin si Madam. Manalig kayo dahil mananalo pa rin ang taong bayan. Iba na naman. Mali-mali naman yung quote mo. Manalig kayo, basta yun. Nasa taong bayan pa rin ang tagumpay. Malay ninyo, di ba? Ito na yung pagkakataon para mabago ang ating bayan. It will take, sabi nga nila minsan talaga kailangan medyo masakit pero masarap. Ay, di, masakit. Masakit pero Sorry. Masakit pero ito'y makakagaling sa'yo, ika nga. Di ba? Parang sa doktor yan. Di ba? Minsan, merong proseso na gagawin sa'yo para ikaw ay gumaling. But, it will harm you in a way. Bakit? Halimbawa, operahan ka, tatanggalin yung bukel, di ba? Yung bukol. Masakit. Kasi hiwain ba naman yung balat mo? Gaganunin, di ba? Ganunin yung balat mo, siyempre masakit yun. But it will heal your problem. Halimbawa, di ba? May bato ka, ganun. Magagaling ka. Pero it needs to be hurt. Diba? Sabi nga ng isang illustration diyan. Umiiyak daw yung bata, sabi niya, kasi tuturukan siya para gumaling siya, bla bla bla. Sakit daw niya. Ganun yung bata daw sa doktor. Sabi niya, this will only hurt you, but I assure you, it will not harm you. And it will heal you. Naku po, pambihirang buhay Hindi, di ba? Bakit? Pagka tinurukan ka, masakit. Pag ganun ka bigla, di ba? Pero, it will hurt you, but eventually, it will heal you. Sabihin, hindi hurt lang, hindi harm. Di ba? Sa tingin ko, ganito rin ang nangyayari sa bayan natin. It hurt us, lalo na those who voted for VP Sara Duterte. How many millions, di ba? Mas malaki pa sa presidente. Binastos dito mga tarantado nating mga congressman natin. Dahil sa pera. Mga animal. Mga buwakin ng inang buhaya kayo. Hindi, totoo naman di ba? Mga namo. Totoo. Ganyan matindi ho yung pangyayari na yan. But
wait, there is more. Yun po yung punto ni VP Sara Duterte. Wait, there is more. So, chotomate ko dasay. Chotomate. Atude. Maya, antayin ninyo. Sige, tingnan natin. Shukran. Syukran. Habibi. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Using the list of those who signed, ma'am. Oo. Marami doon, mga inaanap, mga kumpay, mga naging support sa inyo. What's your reaction? Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. Grabe din si Madam, napaka-honest. No? I mean, kung iba yan sabi kasi, feeling ko, syempre, ayaw muna siyang pagsilatain. Kasi ano na siya yung court, yung proseso sa impeachment, everything that masabi niya ngayon, pwedeng gamitin na yon dun sa impeachment. Di ba? It could be an evidence. So, dapat talaga careful si Madam sa pagsasalita. As in, maingat po. Kaya, hindi siya dapat nagko-komento. Kaya nga sabi niya, sorry kasi pinigilan ako ng, siguro, ng team niya, legal team niya, o advisor niya, na magdadaldal. Ito lang muna basahin ko. Pero, syempre, Madam VP Sara Duterte, hindi rin napigilan ng tanong ng mga media. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans. Yan na tinatanong kasi pinaghandaan nyo na po ba yung impeachment? Sabi niya, actually nung November pa. November pa, alam na namin. Di ba? May plano na nga si Franz Castro ang gagamitin. Which is, mga kababayan, ito po'y napatunayan na naman natin, di ba? Napatunayan ng mga Duterte vloggers na talagang nagsanib ang Romualdez at ang Makatae Black. Diba? Nagsanib sila. Ginamit nila si Franz Castro. Si Franz Castro itong napakaingay na parang palingkerang mali pala. Convicted Franz Castro. Di ba? Convicted Franz Castro ang ginamit nila. Kita mo naman. Ang nagpapa-impeach isang convicted. Tulad nga na sinabi ko, ito hindi ho ito criminal case ang impeachment pero yung nagpa-impeach convicted mula sa isang criminal case. Mantakin mo yun? Ganun na kademonyo ang ating bayan. Hindi, the mere fact na ganun. Mantakin mo. Kaya nga sabi niya, pinaghandaan na namin to November pa lang. Alam na namin ang plano nila. Through Franz Castro, gagawin nila itong impeachment. Kaya nga, eto ibalik ko huli kayo, sampalin ko kayo mga tarantado, kayo mga congressman. Naalala ninyo, panay pa, deny nyo, hindi, wala namang usapang ganyan. Hindi, si BP Sara, si ano lang yung nagdaano niyan. Ganyan-ganyan pa kayo mga tarantado, kayo mga congressman. Oo, mga tarantado kayo. Di ba? Ganyan kayo ng ganyan. Hindi, wala namang kaming sinasabing wala yan, it's out of the table na impeach si VP Sara Duterte. May mga ganyan. Ano lang namin, tatanungin lang namin siya sa confidential funds. Anuin lang namin siya sa ano. May mga itatanong-tanong lang kami, di ba? May mga ganyan-ganyan pa sila. Deny pa sila. Pero habang yung si Castro, daldal ng daldal. Hindi, pinag-uusapan na. Hinabuking, di ba? Kasi yung babae na yan, parang palengkera yan Parang chismosa sa daan, sa kanto, yung andaldal. Kaya nga nung, di ba, nung kahapon, yung nagkaroon ng caucus na yan. Pumunta yung mga congressman, syempre nayanig yung mga media. Bakit nagtitipon-tipon sila? Doon sa Romualdez Bank. Ay, Romualdez Bank. Sorry. Romualdez Room. Bakit may pagtitipong nagaganap? May plenary, may mga ganyan-ganyan, di ba? Habang yung iba mga wala, ano lang ito, parang despedida kasi magbe-break na kami. Wala ito, simple fellowship. Wala ito. Di ba panayan dinay nila? Biglang dumating si Franz Castro.
panoorin nyo yung interview. Nung dumating si Franz Castro, huwag kayo maingay ha. May impeach na si Sara Duterte ngayon. Pinanood ko yung sabi ko, parang palingkera ito sa... parang ito yung mga tambay sa kanto. Impeach na. Sa kanya rin unang nabuking yung salitang impeachment na yan nung November. Yan yung sinasabi ni VP Sara Duterte, kaya nakapag-prepare na sila. Ganun ito si Hindi ko nga alam bakit naging congresswoman ito si Hindi ko alam mga kababayan bakit binoboto nitong itong ano ba tong grupo niya, teacher party list. Tanungin ko kayo mga teacher. Sige nga, tanungin ko kayo mga teacher. Ang tagal na yung lintik na party list na yan. Natulungan ba kayo niyan? Naitaas ba sahod yun yan? Hindi. Akala ko ba may teacher party list ba kayo? Ang ingay mo, Banat Bay, nasa Japan ka, maging kapitbahay mo, baka sabihin mo nakapag-away sa kabilang kanto. Tama, mali. Di ba? Ay, nako. It was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Mga patutsada mo, sabi siguro. Masyado pang malayo yung patutsada mo. Kasi tinatanong na kung magre-resign ba siya o ganyan-ganyan kung sakasakali. Pa lang tayo sa pagbabasa ng... Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. The president said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. Ang ganda. Ang lupit nung ganong klaseng sagot, Pag ako naging politiko, ganyan din ang sasagot ko pagka I don't want to answer your question, bitch. walang bitch. Dinuktungan ko lang. Sana may ganun si madam. Hindi. Pero, sabi kasi doon sa tanong, ano daw ba yung masasabi niya doon sa kay Marco? Sabi niya, I don't want to answer that. Tuloy natin. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. I love your answer. I don't want to answer that question. Ito ba na may ihahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last question. Madam, invite mo naman ako. Promise, iba tanong ko. Oo, promise talaga. Ako, kung meron man sa kampo ng vice presidenteng nanonood dito, invite nyo rin ako Pag may press media, SMNI naman po ako. Anchor naman po ako doon, kaya lehitimong media po ako. Invite nyo ako Kasi may tatanong ako. Ma'am, bakit ang fresh mo? Bakit hindi ka na stress kay Tamba? Pero si Tamba, yung itsura niya bagsak na. Ikaw fresh mo. Bakit? Madam next time invite nyo man nyo ko. Paniwala ko lang, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend? Galing. Kasi tinatanong siya, may mga congressman na nagbigay ng statement. Siguro nayanig sila sa mga constituent nila. Feeling ko nayanig sila kasi ang dami ko nakikita. Paano na lang, i-follow nyo ako dun sa aking Facebook ko. Ang dami kong nakikita na sinasabi nila ay sila po ay hindi nila alam yung pinirma nila or alam ko na yung dahilan nila. Anyway, kumpleto naman na yung numbers, so pumirma na lang kami, nasa ending part naman kami, so kumpleto naman na. So since we are a collegial body, may paganang-ganyan pa yung mga ulul as a collegial body,
We have to sign as a group. Sign as a group. Kung ayaw mo, diwag. Ganun lang yun. It's about principle. It's not collegial body. Gunggong. Anong collegial body mo dyan? It's about principle, hindi yan wag tayo maglokohan. So anyway, ayun na nga. At ang dami nagpapalusot ngayon kasi siguro yung mga constituent nila at saka hindi siguro nila alam na nilabas ng SMNA yung mga animal na pumirma. Talagang with picture at saka kung saan silang distrito at kung saan silang lugar. Grabe. Siguro marami doon nayanig po sila sa nakita nila. Kaya tuloy, ayun, nagdahilan sila, nagpalusot sila. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kung ikaw nagdahilan ka o nagbigay ka ng statement mo kung bakit mo ito pinirmahan, ibig sabihin, meron kang nagawang masama. You are a guilty... You are such a guilty SB. Yun eh. Yung pirma mo. Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money or... I do not want to answer that question. Yes. Endorsing senators, lalo na sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa state. Parang sa taga-SM na yun. Yung mga ganong tanong eh. Kasi yung may ibang mga tanong kasi condescending eh. Eto, matino yung tanong. Anyway, ayun na nga. So, kita nyo naman si VP Sara Duterte, busy pa rin siya doon sa mabigyan ng tamang karunungan, kaalaman ang ating mga kababayan pagdating na eleksyon. Siguro talaga sising-sisi na siya kasi nabudol dahil lahat di ba? So dapat this time tama ang ating pagboto. Dapat hindi na ayon sa sikat, hindi na kasi alam nyo, eto I understand na ako, sabi ko nga sa inyo, straight PDP tayo talaga. Straight talaga, tsaka yung mga guest candidate straight natin yan. Guest candidate alam ko si Attorney Rodriguez, straight natin yan, mga matatalino yan. Si ano ba to, si Marcoleta, di ba? So yan yung mga dapat nating ilagay ho dyan sa Senado. Pero tandaan po natin, lagi ho nating isipin bakit po natin sila ilalagay. Okay? Importante ho yun. Ako, may dahilan ako kung bakit ko ilalagay itong dalawan to kasi alam kong with Duterte, they are really good. Diba? Ibig sabihin, not just because they are kakampi ni Pangulong Duterte o ng mga Duterte, but they're really good and they have principle. Nakausap ko na ng ilang beses si Attorney Vic and I know why he resigned. And he resigned, not the other way around na sinasabi nung tarantadong Pinoy na nasa ibang bansa na ngayon na nagtatago na dahil busog na. Hindi totoo yun. Ang nagpakalat diyan kasi na kesyo corruption, kesyo dahil na tinanggal. Yung tarantadong Pinoy na yun kasi nga hindi niya inapruban yun. Na kasi gusto ba naman maging sekretary yung ulol, hindi nga nakapag-graduate ng high school. Ay, ng kolehiyo pala, kolehiyo. Gusto maging sekretary. Kaya ayaw ni si Attorney Vic sigurong tumanggi o kaya baka pinagkamalan na siguro since siya ang executive secretary, siguro siya ang may ayaw sa akin na maging sekretary. Ulul, ayaw sa'yo kasi hindi ka qualified. Ilan to? Sorry
Oh, yan ang ano eh, ayan ang tumarget nun kay Attorney Vic eh. Oh, kasi nga wala, hindi ka na ilagay. Buti pa si Gado na ewan ko. Si Gado, kita mo ngayon, sip-sip todo. Hindi, kasi kahit pa paano, yung qualification, except yung matino, hindi niya nakuha. Pero yung qualification na graduate, kahit pa paano, kahit na-disbar siya, graduate naman. Di ba? Oh. Pero, sablay pa rin. Statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ano pa? ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Sa taong bayan. Inulit mga kababayan, sa taong bayan ng tagumpay. Aabangan natin yan, mga kababayan natin. Mukhang merong magaganap. Pag sinabi mong may tagumpay, ibig sabihin mga kababayan, may talunan. Di ba? Hindi kasi tagumpay eh. Yeah? Pag may tagumpay, merong talunan. Oh. Tama mga kababayan, di ba? Pero tandaan nyo, kung merong tagumpay, may talunan. May magaganap na labanan. Yun. Ako, di ko alam ha. Wala akong alam. Tore, wala akong alam ha. Ako, ito ano lamang, mga katang isip ko lang. Iniisip ko lang. We're trying to, anong tawag doon? We're trying to interject. Ako, chotomate. Ito na yung kaano ko. Sandali, chotomate. Ito na yung kakamiting ko, pambihira, oo. Sandali lang ha. Wag muna. Meron akong kamiting na hapon eh. Mamaya magkikita kami, magninegosyo kasi kami. Hindi totoo yung biro. Tuloy natin to. Tuloy. Nanong naakadri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, OVP Media. Yes, sir. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo. Yes sir. Opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget eh. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. How about the other programs now? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Final question, na-assess ngayon. Final question. Number 1 Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige, ikaw. Final question, Lance. Before na you will seriously considering to run for 2028, now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!